Live na ako. Live na yata ako. Hello everyone! Hello mga ka-Freshers! It's another day and it's another journey with your teacher, Cal Freddy, at your service. Hello sa inyong lahat dyan mga ka-Freshers. Ayan, hello. Ulitin ko to ha. Hello everyone! Hello mga ka-Freshers! It's another day and it's another journey with your teacher, Cal Freddy, at your service. Hello sa inyong lahat dyan mga ka-Freshers, and if you are new to my channel, my name is Cal Freddy. I'm a Filipino teacher here in the UK, here in London, providing you information about teaching in the UK, life in the UK, and of course, my journey here in the UK. Ayan, teka lang mga ka-Freshers ha. Ay, ano ba to? Paano ba to? Ah, sabi, live na raw ako. So, leave this page. Mga ka-Freshers, hindi ko paano ba to? Home. This, if you exit now while you're live, it will immediately end the broadcast. Hello mga ka-Freshers. Ala, paano ko malalaman kung may nanonood? Ayan. Ay, Ju. Hello ka-Professor Ju. Ayan, may comment. Ayan. Naririnig mo ako. Ka-Professor Ju, kung naririnig mo ako, mag-message ka ulit, please. Kasi, hindi ko alam kung live ako. Aya. Yes, sir, Ka-Freddy. Ayan. Hello, hello. Hindi ko kasi alam kasi hindi ko na ginamit yung, anong tawag dito, yung aking StreamYard. Kasi alam nyo ba mga ka-Freshers, ang mahal. Ayan. So, bakit iba to? Ayan oh, hello. Caption auto-generated. Hello. Naka-live ka na, sir. Ayan, naka-live na ako. Bakit hindi ko alam? Hindi ko nakikita. Anyway, yun. So, uh, paano ko siya i-share? Share. Copy link. Sorry ah. Ay, ka-Professor Ju, kamusta? Mm-mm. Si ka-Professor Yami nag-message. So, sana, ka-Professor Yami, o alam mo na, live na tayo ha. Kuya Celso, live na tayo. Paste natin. Ayan. Live po tayo. Ayan. Live tayo. Magkamustahan lang tayo mga ka-Fredsters, okay? So, mga ka-Fredsters. Sorry ha, late. Dapat 12:30 talaga UK time. Ayan. Magme-message lang ako sa ating mga ah ah ayan, live po ako. So, kasi mag-half term na, mga laban lang. Pagiging guro. Ayan, oo. Mag-half term na. So, live po ako. Ayan. Ay, actually, oo. Mag-half term na. May ibang borough dito sa UK or sa London or sa England. Ang half term nila is a week after next. So, ang half term is 20... ano ba? Ano ba ngayon? 13th of October. So, 21st of October, week commencing 21st of October, yun. Ah, may mga ibang borough or school na half term nila noon. Ang half term ko mga ka-freshers is sa 28. Iba kasi yung borough ko. Ewan ko ba. First time ko na experience to ha. Hindi ko alam kung bakit. Anyway, yun. Ayan, kamusta po kayo? Kamusta ako? Okay lang naman. Pasensya na late kasi ah ang aking mga chikiting wala dito. May playdate. May playdate sila. Ang aking hobby ang tawag dito, nakahiga. Pero, okay na siya. Okay na siya. Thank God. Yun. So, ang kwentuhan natin mga professors is all about, ang tawag dito,
magkamustahan lang tayo. Kamusta yung mga teachers na ngayon dito, Pinoy teachers dito sa UK? Okay? Maraming nag-send sa akin ng messages. Yan. Ay, sorry ah. Napuputol ako. Anong kayang itsura ko? Sorry. Ayan, ano kaya itsura ko? Hindi ko alam kung anong itsura ko. Yun. So, naisip ko mga ka-pressers, ayun na yung mga chismis ng mga Pinoy teachers dito sa sa UK or sa England. Okay? Uh, Maraming ups and downs. Of course, if you're going to notice mga professors or if you've done researching about uh, yung mga problema ng mga teachers, why teachers in the UK uh, nagki-quit sila or nagre-resign sila. Okay? Um, Maraming ito, hi po, John. Ah, paano ko malalaman to? Hello, hello. Na-interrupt ako sa mga nagme-message sa akin. May nagme-message sa sa Messenger, sorry. Live stream po ako. Baka makatulong to. Baka makatulong to sa inyo ha. Okay? Ah, Yun nga, maraming mga Pinoy teachers na ngayon dito sa UK, which is really, I'm really, really happy. I'm very happy uh, na lumalaki yung community, Filipino teachers community in the UK. Of course, in the EU, kasama si Professor Celso, si Kuya Celso, which is ngayon nagtuturo siya sa Switzerland. Ayan. So, ang tawag dito, previously mga ka-frelsers, siguro last year gumawa ako ng tinatawag na listening circle. So yung listening circle mga ka-Fredsters is I invited yung mga Pinoy teachers dito para mag-vent out lang ba yung mga saloobin nila as a teacher here in the UK. So um, maraming nag-attend at saka meron din ibang teachers sa ibang bansa ang nag-attend, which is maraming maraming salamat sa inyo. Ginawa ko to because parang naging way sa mga Filipino teachers to doon ba sa FB? Wala yata. Ay, doon sa FB? Yes, nasa sa Journey with Freddy. Ayan, nagpuputol ako Freddy. Sorry mga ka-Fredsters Ayan. Paano ba 'to? Uy, first time kong gumamit ng Facebook Live. Ayan si Yami. Hello, ayan. Nag-thumbs up. O, ayan. Ibig sabihin, nakikita ako ni Yami. Ayan. 10 comments. Nakikita mo ako. Ayan. Ayun nga. So, like I said, I did a parang listening circle with our Filipinos or our kababayans, Filipino teachers in the UK. The main aim was actually, sa sobrang toxic ng work dito sa UK, as a teacher, I thought, ma-share ba nila yung mga experiences nila. Of course, I know for the fact ng mga freshers is nagre-research na rin naman kayo. Ano yung mga reasons why um, uh, maraming umaalis sa teaching or nagre-resign sa teaching. There are a lot of reasons bakit umaalis ang mga teachers. Uh, Siguro for this episode mga professors, I'm not going to detail yung lahat ng mga reasons. Okay? Siguro kasi ano to gusto kong kamustahin yung mga Pinoy teachers natin na nandito sa UK. Ano yung mga experiences nila. So, the main reason, isa sa mga reason, okay? Gusto sanang sabihin main reason. Pero isa sa mga reason, mga ka-professors, is yung behavior ng mga estudyante dito. Okay? Ah,
napaka-challenging, ah, minsan papasok ka na lang sa klase is gusto mo magturo pero you need to start off with behavioral management. So, palagi naman yan. Palagi yan. So, siguro mag-a-attest sa akin si sa Professor Yami. Ayan. Isa yan sa mga issues. So, pwede natin pag-usapan yung mga iba't ibang issues sa isa sa sa isang live stream pa natin, mga ka-Fredsters. Gusto ko lang itong maikli. Okay? So, ano ang chismis? Bago ko sabihin ang mga chismis sa inyo, okay? Ah, hello muna tayo. Hello, ka-Fredster Ju. Ayan. Hindi ko alam kung paano ipopost yung kasi hindi nga ako nagagamit ng StreamYard ngayon. Sir, kapag may PGCE, no need na kumuha ng QTS sa sa so qualify na sa UK. Ayan. Okay, Professor Ju, sagutin ko muna to bago sabihin ko yung chismis ha. Okay. So, ang ang PGCE na ngayon mga professors is with QTS na. So make sure yung kukunin yung PGCE is with QTS. Never enroll to a program which is called IPGCE. Kasi yung IPGCE, it won't qualify you to gain QTS. Okay? Yan. Just to answer your question. Hello, Ed. Ayan. Ed Camagos. Hello. Hello sa iyo. Ayan, mas better ang Eto si Yami. Hello, Yami ha. Mas better ang behavior management sa new school ko versus last. Ay, bago na yung school mo. So, depende pa rin pala sa demographics and school policy. Oo, oo. 'Di ba sabi ko nga sa iyo, Yami, ang school talaga is kailangan maging proactive sila when it comes to policies, especially yung mga behavioral policies, yan, attendance, sanctions, or yung exclusions ba. Yan. Correct. Oy, magchikan tayo ha after this episode. Okay. So, oy, Professor Yami, kung gusto mo i-share yung nangyari sa iyo, message mo lang dito sa comment section, okay? Like I said, first time kong gamitin tong picture kaya nga ako. Picturean ko kasi hindi ko nga picture tayo. Okay. Kaya hindi ko alam. Ayan, hindi ko alam gamitin. Ayan, magulo ang bahay mga ka-fressers ha. Okay. Ito ang chismis. So, last week, okay, last week, siguro sa mga teachers, sa mga Pinoy teachers na gusto talaga magtrabaho dito as Pinoy teachers. Okay? As teacher dito sa UK. Etong chismis. So last week, may kausap ako. Of course, I'm not going to disclose kung sino, pero may kausap ako na talagang sobrang nag-meltdown siya kasi hindi niya na-expect na ganun yung mangyayari sa kanya. Which is, binato siya sa klase ng estudyante ng tinapay. I was really shocked mga ka-Fredsers kasi talagang extreme yung mga behavior ng mga estudyante. Meron naman, hindi naman lahat, pero there are students here or pupils here in the UK or in the state school settings na talagang challenging yung behavior. So yun yung pinakaunang-unang yung ginagawa is i-calm down sila, i-regulate sila bago kayo mag-start ng klase, which is napakahirap. Hindi siya, yan, nagulat talaga ako kahapon. So sabi niya sa akin, ka-Friday gusto ko na mag-resign. Sabi ko, wag ka magre-resign, kapit lang, Diyos ko. Um, Alam mo yung pinagdaanan niya para ang tawag dito, makapasok as a teacher. So sabi ko sa kanya, kapit lang. Of course, I gave him advices kung ano yung pwede niyang gawin. Pero sabi ko sa kanya, to mag-reach out siya sa head teacher niya mismo din kung may problema. And of course, ang tawag dito, yun, go to yung
behavioral policy. Of course, mga ka-Fredsers, pagka binato naman tayo, hindi naman tayo pwedeng magbato kasi safeguarding din yan. Okay? May problema sa safeguarding. So, the best is kalma and the best is tumawag ng help. Okay? Sa classroom setting. Ayan, si Professor Yami, meron dito. Nabato na rin ako several times in my previous school. O, Professor Yami, share mo kung gusto mo i-share ha, kung ano binato sa'yo. So, yung last listening circle namin mga ka-Fredsters is I shared yung nangyari din naman sa akin. Yung nagtuturo, yung early years ko nagtuturo dito sa UK na nilagyan ng ah, ano yun, ng glue yung upuan ko. Buti na lang hindi ako talaga umuupo dun sa mismong ano, kunwari ito yung upuan. Hindi ako umuupo ng ganito. Umuupo ako dun sa edge. So naramdaman ko. So so yun. Ah, kailangan mo i-hold yung ano mo eh, yung temper mo eh. Kailangan mong i-hold yung emotions mo eh. Kailangan mag-deal ka. I-deal mo siya accordingly based of course sa policies. Ah, yun yung isang chismis na 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 nangyari dun sa isang Pinoy teacher dito. Okay? I know may nangyari sa isang Pinoy teacher sa Manchester na meron kasi kaming Facebook group chat na may nagsabi nga na may nangyari sa isang Pinoy teacher na nakabase sa Manchester. So, I'm trying to dig in pa mga ka-professors kung ano nangyari sa kanya. Pero, bottom line mga ka-professors is sa classroom setting ulit, which is yung behavior ng estudyante. Meron din nangyayari sa isa pa nating ka-professor, which is yung, alam niyo yung nag-live tayo before, ang chismis naman sa kanya mga ka-Fredsers is, yun nga, nabully siya sa classroom ng estudyante. Tapos yung department head ay, alam niyo yun, question siya. Question yung qualifications niya, question yung kung ano yung, yung teaching and learning niya. Yan. So, nangyari sa kanya naman is talagang nahimatay siya sa klase at hindi na siya pumasok kinabukasan. Okay? So, ayan yung mga chismis sa mga nangyayari sa mga Pinoy teachers. Siyempre, may mga magaganda naman ding nangyayari sa mga Pinoy teachers. Pero, kalamitan mga ka-fresters is yung behavior, yung behavior ng estudyante, yan yung pinakakalaban ng mga Pinoy teachers dito. O hindi lang naman mga Pinoy teachers, pero yung mga teachers dito sa UK. Of course, aside from that, maraming paperworks. Pero pag-usapan natin ng paperworks next time. Okay? Uh, of course, status ko ngayon is uh, is more on the management, pero nakikita ko talaga yung ano, kailangan talaga may suporta ng management, okay, ang mga teachers. Mostly po sa mga behavioral challenges sa high school, kamusta po ang elementary grades? Okay. So, yung elementary yata yung tinatawag natin na primary school dito. Tama, Jessica, yun ba yung tanong mo? Ah, kung yung elementary is primary. So, meron tinatawag na infant school at saka junior school. Okay? May iba, primary school na. Okay? Secondary, yan. Okay. Um, Usually, nangyayari ito sa mga transitions. Okay? Sa secondary yan, year 9, ayan, sasabihin na sa akin ni Professor Yami ko ng year group ang nangyari sa kanya. Pero year 9, yan, year 9, year 10. Okay? Sa akin kasi may mga transition na year 11 din. Okay? Yun, so sobrang, of course, it's really a challenging job. At the end of the day, it's a rewarding job as well. Okay? So, um, kaya I know dumarating din ako sa point na sinasabi ko sa inyo yung about how to gain teaching qualification here in the UK. And of course, sana rin
ah, apart dun sa mga gustong magturo dito sa UK, ah, I think ilagay natin sa mindset din natin yung mga challenges. Ano yung kailangan yung paghandaan as a teacher here. Okay? Kasi yung iba, I know yung excitement ba na makapunta dito at makapagturo, they almost, taking for granted what are the challenges as a teacher here in the UK. Okay? So, please make sure you embrace the challenges here in the UK. So, yun yung chismis ko sa inyo mga ka-professors ngayon. Okay? Medyo madali, madali lang yung chismis natin. So, yun. Please pray mga ka-professors dun sa ating ka-professor na nabato ng tinapay. Okay? At please pray na rin yung mga Filipino teachers natin na nag-struggle sa secondary. Like I said, mga professors, we have a Filipino group, which is Filipino teachers in the UK and EU. There are a lot of Filipino teachers who could actually provide you or give you advices or suggestions, mga professors, if you are here as a teaching assistant or a classroom teacher. Okay? So, kapit lang. Okay? Kapit lang. Walang bibitaw. Uh, Yun. Bigla akong tumahimik. Kasi nagbabasa ako mga kapresos, hindi ko siya pwedeng mai-post. Unlike sa StreamYard, na pwede ko na post yung questions. Sayang, no? Mas maganda pa ang primary ata, FS2 makontrol pa. Actually, ito based sa ano ko ha, sa anak ko, okay, ma-share ko ang anak ko. Ang anak ko kasi is dysregulated. Most of the time, because he cannot control yung parang behavior niya or yung self niya. Once he's actually dysregulated, he cannot really regulate himself. He can't even express his emotions. So, ang nangyayari mga ka-friend, primary to ha, primary. Year 3 na yung isa kong anak. Yung isa is year 2. So, dumating yung point, ma-share ko sa inyo, uh, binato niya ng pencil yung classmate niya, ayan, tapos binato niya ng bola yung teacher niya. So, um, nakaka-dis I sympathize of course sa mga teachers ng anak ko. Pero of course, hindi niya kasi ma-regulate yung sarili niya. Okay? Yun yung pinakamahirap. Dahil dun sa trauma na nangyari sa kanya in his previous, um, journey. I'm going to use the word journey. Yun. So, parang kailangan niya ng support sa klase. Yun. So, may mga situations din sa primary school. Okay? Especially pagka tumataas na sila sa year 6. Yan, kasi year 6 yung last nila before pumunta ng year 7, which is a secondary. Yan. Nandun yung transition ba. Every time na may transition, mga ka-professors, yan, lalabas at lalabas yung ugali ng bata. Ayan, with Professor Yami, ayan, binato yung smartboard ng glue stick. Binato ang chair ko ng food. So, yung chair at coat ko may ketchup. O, di ba? Sabi ko sa inyo, may mga chismis talaga mga Pinoy. Salamat ka, friends. Alam niyo kasama ko si Professor Yami sa listening circle namin. Ang sabi niya nga is napakaganda nung nangyari simply because we share the same stories, not really the same stories, yung nalalabas namin yung kung ano yung nangyayari. Kasi minsan hindi mo siya mailabas eh. Hindi mo siya mailabas sa kako-teachers mo o sa mga friends mo kasi hindi nila naintindihan. Okay? Pero dumating yung yun nga, nag-listening circle kami. So sana mag-listening circle ulit kami soon. Pag hindi na busy. Ito, binato ako during ng demo during class ng empty scotch tape. Oh my God.
Oh, binato ng pencil, pen several times ang board sa harap. Oh, wild ang mga bata. Yeah. So ano talaga, isa sa mga challenges 'yan ng isang teacher is yung behavior ng mga estudyante. Okay? Yan ang unang chismis. Okay? Yan ang unang chismis. Sa next live stream natin, bigbigay ko sa inyo yung mga challenges talaga na nakikita natin. Apart from, of course, behavior ng mga estudyante, ano pa ba yung mga dapat nating paghandaan? Okay? I know Sunday ngayon, so yung ibang mga teachers natin is nagre-relax. Yung mga Pinoy teachers natin is nagre-relax for their last week, okay, before half term. Like I said, yung half term namin is 2 weeks from now. So, may 2 linggo pa kami. Okay? May 2 linggo pa kami, unfortunately. Okay? Pero, ganun pa man, ang advice ko sa mga Pinoy teachers, yun, kapit lang. We have a Filipino group, which is Filipino Teachers in the UK and EU. Nandito rin naman po kami. Meron kaming WhatsApp chat group, okay? Educators in the UK and EU. So, if you want to become a member or if you want to join us sa ating chat group, yun, message niyo lang po si Mertz. Si Mertz po kasi yung pwedeng mag-invite sa inyo doon sa Filipino, parang educators group, Facebook, ano siya, Facebook Messenger. Oo, message niyo lang si Mertz. Isang way ko, mga ka-freshers, what we aim here is to have a unity ng mga Pinoy teachers para naman suportahan natin ang bawat isa. So, sino-sino ba naman susuporta sa atin kung tayong mga Pinoy lang? Tama ba? So, yun mga ka-freshers, maraming salamat for tuning in. So, don't dishearten yourself mga ka-freshers. Isa lang itong gusto kong i-share, i-open up sa inyo yung pwede mangyari if you are here as a teacher dito sa UK. So, I hope ano yung hope ko? I hope na mas marami pang teachers, Pinoy teachers, talaga. Ang hope ko rin sana may magbukas ng school na lahat ay Pinoy teachers. Pwede kaya 'yon? Nag-isip ako bigla, no? Pwede kaya lahat Pinoy teachers lang. Yun. Para sama-sama. Teka lang, meron pa. Ito. Ah, ito. Di pa ako nabato so far sa new school. Ayan. Uy, ka-Professor Yamit, send mo naman ako ng message, ha? Kung saan ka. Ayan, malapit siya sa London. Ay, okay. Kung malapit sa London, go, go, go. Ayan. Mostly Asian like Chinese, Filipino, Indians, Arab, Sri Lankan. Also Brits and Europeans, Africans. Almost lahat immigrants. So EAL sila. Mostly EAL. Yun. Ito, si Kane Wardell. So, common din pala ang pagtatapon ng gamit sa school ng mga bata sa England. Ganon din ang bilis ng mga messages dito. Ang mga bata dito sa Japan, ay nasa Japan siya. Hello. Okay. A junior high school student almost threw a tablet at me when he couldn't express his ideas. Ay, okay. Oo. Yan yung mga dysregulation kasi hindi na-express yung emotions ng mga bata. Hawak, ano to? Hawak kamay po ang mga Pinoy teachers dyan. God bless po sa lahat. Ayan. Oo. I mean, stay away from school na halos 100% Caucasian rates. Yun. I mean, Brits na sila pero parents or grandparents nila ay ang immigrants. Oo. Yun. Sorry hindi ko mai-post. Siguro babalik ako ng StreamYard para mai-post ko yung messages ninyo, ha? Sorry. Yun.
Ayan, isang way na kamustahan, isang way ito na, yan, gusto kong malaman, kamusta ang mga Pinoy na teachers dito sa UK? Kamusta ka, ka-Frester? Okay ka ba? Masaya ka ba sa pagtuturo mo? So, si ka-Frester Yami, since nag-move siya sa bagong school niya, happy siya, which is I'm really happy for you as well, ka-Frester Yami. Uh, Mag-message ka sa akin na, oh, kung saan ka, para magkita-kita tayo, okay? So, sa mga naka-experience, sa mga Pinoy natin na naka-experience ng, anong tawag dito, ng challenging behavior ng mga estudyante, sana wag kayong matroma, okay? Sana wag kayong matroma. Instead, gawin niyo na itong avenue. You can actually get support from your department head. Kung hindi man sa department head, head teacher, uh, safeguarding lead, of course, DSL, your designated safeguarding lead. Yan, pwede niyong gamitin yan. Pero if worst case scenario, if they don't provide you, of course, may ang tawag dito, may mga uh, other, sorry, may mga other avenues kayong pwedeng gamitin. Okay? Ito, last na to. Ju Avila, same here sa UAE. Kapag local, grabe ang behavior, hirap i-handle. Pero kapag diverse ang student, mas okay ang behavior. And, okay, oo, na-experience ko yun sa Bahrain, na. Lalo na mga, yon o, pagka-locals. Oo. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Ang hirap i-handle. Minsan, buntik na akong bumitiw. Pero, syempre, kapit lang. Yun. So, there you have it, mga ka-Freshers. Ayan, 30 minutes na tayo nag-uusap. Yan ang chismis, mga ka-Freshers, ha? Okay? Yan ang chismis. Mag-chismisan pa tayo, mga ka-Freshers, o magkwentuhan pa tayo, mga ka-Freshers. Ano-ano pa nga ba yung mga um, experiences ng Filipino teachers na teachers dito sa UK, ha? Okay? Ano yung mga experiences nila? Masarap minsan na i-share ito dito sa ating channel. Mainly to give information, hindi to dishearten yung mga ka-freshers natin. Okay? Give information. Kailangan natin ma-inform. Okay? Ano nga ba yung mga nangyari? Uh, Ito, meron pa. Sir, demand ba dyan ang FS2 and FS1 teacher sa UK? Ano yung FS2 at saka FS1? Sorry, ha. At least marunong ako. Pag hindi ko alam, hindi ko masasagot kung ano yung FS2. Ayun, maraming salamat. Ay, Ka-Professor Ju, magtatapos na tayo. Kung okay lang sa'yo, message mo ako sa Messenger, ha? Tapos, bigay ko sa'yo yung sagot. Okay? So, God bless, mga ka-Freshers. Happy Sunday. It's, the 13th of October na. Grabe, konti na lang. So, ano ang balak ninyo ngayong half term? Okay? Kwento nyo naman sa akin kung anong balak ninyo ngayong half term. Makapagkwentuhan tayo, ha? So, sana makapagawa ako ng live stream during half term ko. Sana. Okay? Para makapagkwentuhan tayo. We'll try to focus sa mga ganitong kwentuhan. Minsan late, relax lang, chill lang. Okay? So, thank you, mga freshers. I hope na meron kayong natutunan for this episode. Like I said, if you are new to my channel, please make sure to like or follow me sa aking Facebook page, which is Journey with Freddy. And of course, if you have not subscribed yet sa aking YouTube, ang aking YouTube channel is Journey with Freddy. Okay? So, ayun, maraming salamat at maraming salamat sa prayers niyo, mga ka-freshers. Okay? I know medyo mababa ang ating mood last week. So, umaakit na. Staying positive really and praying. Pray. Ayan. Ay, eto,
Cecil Castillo, half term is usually a visit to the theater and museum with my granddaughters. Oh, wow. Oo. Uy, pero you know what? Pagka ano yung mga Lion King dito, musical, ang mamahal. Pero may mga discount na ngayon lumalabas. Kunwari may half term, ay, bago ko matapos to may mga half term deals ba? Sa Tesco, Asda, yan. Oo. Kasi ganyan kami ng mga anak ko rin. Lalabas kami. Unfortunately, mga ka-Friendsers, yung half term ng anak ko is different sa half term ko. So, good luck sa akin. Yun lang. Magkaiba kami ng boro eh. So, ayan. God bless sa inyo mga ka-fresters. Ang sarap ng kwentuhan na to. Na-enjoy ko. So, sana na-enjoy ninyo mga ka-fresters ang ating kwentuhan. So, promise ko mga ka-fresters, next week, sana balik ako sa StreamYard kasi hindi ko alam kung ano nangyayari, hindi ko alam kung ano nangyayari sa aking live stream ba. Okay? May nakikita akong comment. Yun. Pero pagka-close ko daw, matatapos yung matatapos yung live stream. Anyway, yun. So, mga ka-professors, maraming maraming salamat. Happy Sunday. Okay? Never stop believing, never stop dreaming. Okay? Uh, and always remember mga ka-professors that every day is a journey. God bless po sa inyong lahat. Okay? Stay happy. At I hope mga ka-freshers kung isa ka sa mga Pinoy teachers dito sa UK, sana magkita tayo, okay? Kikitain ko yung isa nating followers or subscribers na si Ka-Professor Jenny sa Jollibee. Okay? So, kung magagawi kayo sa London, kaway-kaway, ha? Okay? Maraming maraming salamat ulit sa inyong mga ka-freshers and magkita-kita tayo for another chikahan, another kwentuhan, another chismis ng mga Pinoy teachers dito sa UK. Once again, my name is Ka Freddy, your teacher at your service. Thank you and mabuhay!